Welcome to Movie Route PH. Before we begin, share your favorite film in the comments for a chance to win a complimentary t-shirt. Also please, I'm humbly asking you to support and subscribe to my channel. Thank you in advance. Isang lalaking walang tahanan ang nag-ugnay sa kanyang sarili at sa kanyang asong magkasama bago siya mamatay, naisin na ang aso ay makasama niya sa pagpanaw. Ang aso, na nakatali sa lalaki, ay hindi kumakain ng ilang araw at hindi rin makainom kahit malapit lang ang isang ilog. Sumigaw ito ng tulong pero wala ni isa sa paligid. Habang siya'y malubhang nauuhaw, nauntog sa lupa ang aso, nag-aalala sa may-ari at sa hindi natupad na pangako nila. Ang pangalan ng asong ito ay Bella, at noong ipinanganak ito, ang kanyang inang pusa ay kinuha ng animal control. Si Bella ay pinalad na maging ina ng isang pusa sa isang abandonadong gusali. Isang mabait na binata ang madalas na pumupunta para pakainin sila at nang makita ni Bella ang kanyang kabaitan, pumili itong sumama sa kanya, pinili siyang maging kasama habang buhay. Ang binatang ito, na may pangalang Lucas, ay mabuti ang pag-aaruga kay Bella. Naglalaro sila ng magkasama, at gabi-gabi, binibigyan ni Lucas si Bella ng maliit na piraso ng keso. Ang kanilang lihim na laro. Kapag nagtatrabaho si Lucas, sinasamahan ni Bella ang kanyang ina sa mga lakad. Mahilig si Bella na habulin ng mga ardilya sa kalsada at nagdadala ito ng ligaya sa pamilya. Inilalakad din ni Lucas ang kanyang ina si Bella sa sentro ng rehabilitasyon para sa mga veterano, kung saan iniibig siya ng lahat dahil sa kanyang masigasig at mabait na pag-uugali na tumutulong sa pagpawi ng kanilang kalungkutan. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang kanilang kasiyahan. Dahil sa kanyang laki, itinuring si Bella bilang mapanganib na pitbull ng mga lokal na awtoridad, at ayon sa regulasyon ng lungsod, ipinagbabawal itong ilakad sa mga kalsada. Upang hindi kunin si Bella, itinuro ni Lucas kung paano ito maglaro ng isang laro kung saan kahit saan sila pumunta, kung sasabihin niya ang uwi, tatakbo si Bella pabalik sa bahay kahit ano pa ang mangyari. Gayunman, isang araw, tumakbo si Bella para habulin ang isang ardilya at nasalubong ang mga pulis. Nang sabihin ni Lucas ang uwi, hindi umalis si Bella dahil nag-aalala ito na magdulot ng problema ang pulis kay Lucas, kaya't nagpa siya itong manatili at bantayan siya. Dahil dito, kinuha si Bella. Sa kabutihang palad, agad na binayaran ni Lucas ang multa at dinala si Bella pabalik, ngunit sinabihan siya ng mga tauhan na kung mahuli si Bella ulit, ito ay isa sa ilalim sa euthanasia. Upang protektahan si Bella, nagpa siya si Lucas na lumipat upang hindi ito sumailalim sa lokal na regulasyon. Bago ito mangyari, kinailangan niyang ipadala si Bella sa bahay ng isang kaibigan, 400 kilometro ang layo. Hindi naiintindihan ni Bella ang mga patakaran ng tao, ang alam lamang niya ay iniwan na siya ni Lucas. Nang mamiss ang may-ari, nagdesisyon si Bella na maglakas loob na bumalik sa bahay, kasama si Lucas. Ginamit ang isang pag-alon upang tawirin ang pader ng bakuran, tumakbo si Bella sa mga walang katapusang bukirin. Determinadong makarating sa bahay 400 kilometro ang layo. Sa pagkakataong ito, hindi alam ni Bella, si Lucas ay papunta na upang sunduin siya, isang tao at asong magkayakap sa kalsadang pambayan. Mula noon, si Bella rin ay sumubok sa isang 2 taon na mahabang paglalakbay pabalik sa bahay. Isang araw habang naghahanap ng makakain sa gubat, narinig ni Bella ang putok ng baril. Nalaman niya na isang mangangaso ang pumatay ng isang leon. Bago siya umalis, narinig niya ang pagmamayagpag ng pusa. Lumingon ito at nakita ang isang maliit na leon na ang ina ay pinatay ng mangangaso. Hindi nito maiwan ang munting ito, kaya't nagpa siya si Bella na yakapin ito at maging bagong ina ng kuting. Upang mapakain ng munting leon, handa si Bella na isakripisyo ang kanyang buhay araw-araw upang magnakaw ng pagkain mula sa mga tao, maging ito man ay inihaw na karne o isda, ginamit niya ito lahat upang mapalaki ang munting leon. Sa sipag ni Bella, lumaki ang munting leon araw-araw at sa wakas ay natuto itong manghuli ng isda upang bayaran ang kabaitan ng inang aso. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang kanilang mapayapang mga araw dahil agad silang naging biktima ng isang grupo ng masasamang lobo. Kahit tumakbo si Bella kasama ang munting leon, hinabol pa rin sila ng mga lobo at pilit na itinulak papunta sa tabi ng ilog ng walang tanging pag-asa. Upang protektahan ang kanyang anak, si Bella ay dumaramdamang sumigaw sa mga lobo, umaasang takutin sila. Gayunpaman, ang mga lobo, nadadala sa kanilang dami, patuloy na sumusunod sa kanila. Kung hindi lamang sa pagdating ng mga tao biglang umapal at pinagtakbuhan ng mga lobo. Nagtakbuhan din ang munting leon na hindi pa nakakakita ng mga tao noon. Sa takot, ngunit hindi umalis si Bella. Gusto niyang kumuha ng pagkain mula sa mga tao upang mapakain ang kanyang anak. Gabing iyon, nagkasarapan sina Bella at ang munting leon sa pagkain ng mga tao. Kinabukasan, nagsimula ang malakas na pag-ulan ng nyebe sa gubat.
Masaya ang munting leon na makakita ng nyebe para sa unang pagkakataon, naglaro at yumiyakap sila dito upang mag-init. Gayunpaman, ang masayang mga oras ay laging maikli. Isang araw, narinig ni Bella ang tunog ng pag-uungol ng aso at nagkamali sa kasalubong. Dahil dito, nagkaroon ng malaking pagguho at nalibing sa nyebe ang may-ari ng aso. Agad na nagtungo si Bella upang tumulong at kasama ng ibang aso, hinukay nila ang nyebe. Sa kabutihang palad, dalawang manggagala ang nakakita sa eksena at tumulong sa pagligtas sa may-ari ng aso. Tumawag sila para sa tulong, ngunit hindi kasama ang aso sa itinakbo nila. Ang dalawang mabubuting puso ay pansamantala na lang nag-alaga sa aso, inakala nila na kasama ito ng lalaki. Bagamat hindi gustong iwan ni Bella ang kanyang inaanak, napilitan siyang umalis. Habang umuupo, madalas itong lumingon, ngunit hindi naiintindihan ng lalaki ang kanyang ibig sabihin. Sobrang mahal sila ng dalawang lalaki kaya't dinala sila ni Bella sa isang drive at inihanda para sa kanila ang masasarap na pagkain. At ito ang unang pagkakataon mula nang mawala si Bella na nararamdaman niya na nasa kanyang tahanan muli. Sa kasamaang palad, magaan lamang ang mga masasayang oras. Ang lalaking naipit sa pagguho ay pinalaya na sa ospital at kailangang ibalik ang aso sa kanya. Ngunit nang dalhin nila si Bella at ang aso upang hanapin ang may-ari, sila ay binati ng mga mura mula sa may-ari ng aso. Sinabi niya na hindi niya kayang alagaan ang aso at gusto niyang umalis. Sa oras na ito, hindi pa na-realize ng aso na iniwan na pala ito at iniingatan lang pala siya ng lalaki sa tabi niyang may sakit. Kinuha ng mga lalaki ang aso at sa wakas ay inampon ito. May totoong tahanan na ngayon ang aso. Kung nais ni Bella, maaaring nanatili na ito, ngunit pinili niyang umalis dahil nais niyang hanapin ang kanyang sariling may-ari at bumalik sa kanyang sariling tahanan. Pagkatapos ng pag-alis, nagpatuloy si Bella sa kanyang paglalakbay bilang isang paglalakbay ang walang tahanan. Naglakad ito sa mga malalim at malalayong kagubatan at namamasyal sa mga pabayaang kalsada ng mga maliit na bayan. Isang araw, nang magugutom na si Bella, bigla itong naamoy ang masarap na lasa ng manok na inihaw. Excited itong pumunta sa supermarket at kung kailan ito kinuha ang manok na inihaw mula sa estante, nahanap na ito ng mga tauhan. Isang mabilis na pagtakas ang isinagawa ni Bella sa supermarket. Sa huli, tagumpay na nakuha nito ang manok na inihaw at iniwan ang lahat ng nahulog sa lupa para sa aso, gaya ng isang sinaunang batas. Habang nag-e-enjoy sa manok na inihaw, nakilala ni Bella ang isang mabait na lalaking walang tahanan na nag-ampon sa kanya. Hindi na nagutom si Bella sa kanyang tabi, ngunit nawalan ito ng kanyang kalayaan. Nagyayakap sila para sa init, isang tao at isang aso. Sa kasamaang palad, hindi na survive ng lalaking walang tahanan ang matinding taglamig at iniwan na nito ang mundong ito magpakailanman. Hindi nakalabas si Bella dahil ito'y naipit sa isang bakal na tanikala. Wala nang pagkain sa paligid at malapit na ang ilog, hindi makalapit si Bella dito. Sa oras na iyon, waring iniwan na ito ng buong mundo. Sa pag-aasam na makalapit sa ilog, ngunit hindi magawa, si Bella ay naglalakad ng halos hindi humihinga. Marahil dahil sa kagandahang loob ng Diyos, natagpuan si Bella ng dalawang batang lalaki na naipit at iniligtas ito. Sa wakas, nakuha ni Bella ang kanyang kalayaan. Mas mahirap pa ang pag-uwi kaysa sa iniisip niya. Ang kawalan ng pagkain ay tanging ang pinakabasikong hamon. Sa higit sa lahat, kailangan ni Bella harapin ang panganib ng mga lobo sa anumang oras. Isang araw, natuklasan ito ng isang grupo ng mga lobo. Hinabol sila ng mga lobo at sinubukan ng Bella na tumakas, ngunit sila pa rin ay hinabol nito. Lalong lumalapit ang mga lobo, nagmamadali na kagatin si Bella. Sa lalong madaling panahon, napuno ito ng malupit na sugat. Sa sandaling si Bella ay malapit ng mamatay, narinig niya ang ungol ng isang leon sa burol. Ito'y ang munting leon na itinanim na niya at dumating upang iligtas si Bella. Tinaboy ng munting leon ang pangkat ng mga lobo. Sa sandaling ito, lumaki na ito bilang hari ng gubat. Sa pangangalaga ng kanyang inaanak, naabot ni Bella ang tuktok ng kanyang buhay bilang isang aso, ngunit hindi ito masaya sapagkat lagi pa rin niyang iniisip ang kanyang may-ari. Isinama ng munting leon si Bella hanggang sa hamanong lungsod. Habang naghiwalay sila, masakit para sa kanila na magpaalam, ngunit ang munting leon ay nararapat lamang sa kagubatan, samantalang si Bella ay tiyak na babalik sa kanyang sariling tahanan, sa lungsod na kanyang matagal nang nawala. Sa una, medyo nawawala si Bella. Kinakabahan siya sa paglipas ng mga sasakyan, ngunit lumakad siya ng may tapang dahil ang pag-iisip na bumalik sa bahay ang nagbibigay sa kanya ng lakas na magpatuloy. Sa kasamaang palad, ang pagtawid ng kalsada ay isang mapanganib na hakbang at sinagasaan si Bella ng isang sasakyan. Ngunit itinaguyod niya ang sarili kahit na sa isang paa lamang. Pinagpilitan ni Bella ang paglalakad at unti-unti na ring naging pamilyar sa kanya ang paligid ng mga bahay at gusali.
Mukhang bumalik na siya sa kanyang sariling tahanan sa kanyang alaala. Ngunit nang sisirit ito sa pinto, sinalubong siya ng lahat ng mga bagay na lubos na di pamilyar, mga hindi kilalang kasangkapan at mga estranghero. Wala itong amoy na matagal na niyang pinagnanasaan, si Lucas ay umaalis na. Lagpas na 400 kilometro ang nilakad ni Bella ng buong lakas, ngunit ngayon ay hindi na ito makakagalaw. Nagbagsakan ito sa lupa, pakiramdam na ang kanyang puso ay lumubog na parang sa kailaliman ng kanyang nadaramang lambak. Sa sandaling iyon, isang buntong hininga ng pusa ang nagising sa kanya, muling pag-asa, ito'y ang kanyang inang pusa. Sa sandaling iyon, tila si Bella ay nagising sa pag-asa muli. Naglakad-lakad siya ng may pabigat, inisip na ang mga mangyayari ay pag-aari ng kanyang may-ari. Tinawid niya ang kalsada ng may takot, ngunit walang sino man ang nagtangkang guluhin siya. Tanging ang alaala ng pamilya ang nagbigay lakas sa kanya upang magpatuloy. Sa kabila ng lahat, si Bella ay isang matalinong aso na hindi nawawala ng paraan pauwi dahil isang pagpili na habang buhay ang ginagawa nila kapag may pinili na sila. Thank you for watching Movie Route PH, and I hope you enjoyed the video. Don't forget to like and subscribe for more content like this one. And please comment down below what you think I should watch next. Thank you again, and I'll see you in the next video.